Okay, so kaliliko lang natin galing dun sa Provincial Highway. So ito yung kalsadang, ito yung pupuntahan natin, yung isang property na titignan natin na 2 hectares. Okay. Dito ko siya. So ito yung daanan malapit dun sa school na dinaanan natin. Okay, so andito na tayo. So nandito yung daan papunta doon sa Hindi mamaya na. property, yung pathway na yan. So more or less ang tinahak natin simula sa Provincial Highway pamunta dito ay 10 minutes. So alamin natin ngayon yung layo simula dito kasi may lakad siya pamunta sa loob. Okay, so start ng ating paglalakad simula doon sa barangay na kalsada na yan, oh. Yung ating pinarkingan ng ating sasakyan. So alamin natin kung gaano kalayo yung pathway papunta dun sa lote. Okay, this is it. Nandito na tayo sa property na 2 hectares. So nandito yung muhon. Ito na po yung boundary, hatian pa ganon. Yan, papaganyan. Yung part na yan ay ang may-ari ay taga Manila. Nabili din po sa atin. So gagawin niyang lalagyan niya ata ng tindahan yan, restaurant. Kaya dinidevelop po yan. Ngayon ay nandito na tayo sa property. Ang lakad po natin inabot ng 12 minutes simula doon sa kalsada na ating tinigilan kanina. So maputik lang ng konti kaya 12 minutes. So kaya po yan ng 10 minutes. Malapit lang naman, konting kembot lang kasi mas maganda sa katawan yung nakakalakad din tayo para at least healthy. So ito na po yung ating property na binibenta. Nasa itaas siya ang bahagi, tapos doon sa itaas ng bahagi ng bundok ay ito na po yung lote na plat naman. So tingnan natin. So yung kalsadang gagawin saan? Okay. Ito naman po, dito yung area ng gagawing kalsada. So, may budget na ba ito? Wala pa. Pero ito yung na-survey na, itong property ito, nalalagyan ng kalsada. Kaya ngayon, wala pang kalsada. Pero, in times codes by mga 2 years, kalsada na po ito. Mataas na ang value nitong property nito. So kung mapapansin niyo, overlooking siya. Kita ang mga kabundukan dyan. Yan. Nasaan? Okay, tingnan natin ang kalsada na nahin pala. Yung kaunahan lang yung pinarkingan natin. Ngayon po yung kalsada, oh. Yung pinarkingan natin. Papunta ka na yan. Mabalbal. Yan. Yan po yung kalsada. So hindi tayo kalayuan doon sa kalsada. Kaya itong pwesto natin, dadaanan din ang lote ng kalsada. Okay. Na magdudugtong naman doon sa ibang barangay. So hali kayo, dito tayo pumunta sa loob ng property. Okay. So ito po ay batang-bata pa ang mga niyog. Halos ngayon pa lamang namumunga. Ang flat na flat siya, yung area niya flat.
So sa source naman ng kuryente, mayroon na ba doon sa baba? O mayroon na pong source ng kuryente doon sa baba. Tatap na lang din po tayo. Kasi may mga kuryente naman na po. Ito lang kasi yung ito. Walang bahay kaya wala pong kuryente. May tubig ito. Anong tubig nito? Bukal. Makikita natin. O masukal. Masukal. Okay, so may under source doon ng tubig na bukal. Lalagyan na lang natin. Hindi lang natin mapuntahan ngayon kasi masukal. So ito na yung property. May mga kawayan dito sa loob. Kung gagawa ka ng buo, ng kubo, nakakagawa ka po. Nandito na yung mga materyales. Ang wala lang ay pako. Kawayan, may kahoy. Oh, madaming saging. So another income ito, saging. Ito isa ba? Ito yung ating property. Napakaganda nitong lote. Yan. Nililinisan na po. Okay. Plat na plat yung lote. Napakadaming puno ng saging. Kawayan na naman doon. Daming puno ng niyog. Hindi pa lang namumunga yung iba. Yun. Hawa na po at hinahawanan na. Dito sa part na to. Nakita natin ang ganda. At hawa na. Oh. Yan. May puno ng mangga. So ang kagandahan nito, ito yung talampas. Umakit, tumaas kami ng konti. Tapos ay ito yung tuktok. Kaya walang baha dito. Napakayabong ng lupa. Kahit anong halaman tutubo dito. Oh, kita naman natin. Halos wala nang mapagtaniman dahil punong-puno ng tanim ng saging. Madaming yumayaman sa saging. Basta maalam lang mag-alaga. So ilan sa mga ginawa natin negosyo ang pagsasaging. So malaki naman po ang kita. Kaya kung ito'y mabibili, babawasan lang ninyo yung saging. Dahil katulad nito, pagkakaano na siya, dapat ito inaalis. Dapat ito lang itinitira, inaalis na to. So para mas malaki ang bunga ng saging. At magkameron sila ng agwat space para tumaba. 2 hectares po ito. Dito pataas na uli.
Ang daming saging dito. Kulang lang sa hawan. Pag ito yung nahawanan, maganda to. Nakikinig natin ang ugong ng sasakyan. Oh, yun. Sa mataas tayong bahagi. Pero yung ugong ng jeep kinig natin. Kasi hindi naman tayo kalayuan dun sa kalsada kanina. Yan. Ang property. Flat na uli. Yan, yung mga saging. Ganyan, no. Flat na uli, kulang lang sa hawan nito. Napakaganda nito pag ito nahawanan. Kitang kita na ito. Ang may-ari po nito, ayun, kasama namin. So ang nyug niya hindi pa namumunga dito. Pero doon sa unang part natin, namumunga na yung iba doon. Pero malalaki na ang nyug. Yan. Hanggang saan na lote? Malayo pa. Oh, sabihin hanggang dyan sa may saging na yan. Pag walang saging, hindi na yun sa inyo. Yan. Ganda nitong campsite. Tapos may mga bikers dadayo dito, mga nakabike, kasi yun ang gagawin dun sa unahan na lote. Bikers sila, kaya bumili ng may lakad para daw makapag-bike at dadayuhin dito kasi gagawing ng racing field ng mga bike na may mga paahon at saka palusong. So yung nyug na yan kasama pa. Ito yung antipolo. So na pagayan na. So hanggang doon lang daw po. Oo, may muhon naman na ito doon lang sa may baba. Mahirap lang pero may muhon tayo nakita doon sa unahan. Mahirap lang puntahan kasi nga masukal, kulang sa linis. So ito na po yung property natin. Doon sa mga client po natin na gusto mag-invest ng property, 2 hectares po ito. 12 minutes ang layo. Tapos 10 minutes layo sa provincial highway. Ang presyo po nito nandyan sa taas ng screen po ninyo. Thank you so much. Pwede po kayo mag-request. Kung may mga property kayo na gusto namin puntahan, ilagay lang po ninyo dyan at pwede po namin i-site at pwede nating ibenta yung mga property. Asahan ko po ang inyong response. Thank you so much at have a good day.